Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Dirty Angels. Nagsimula ang kwento sa bansang Afghanistan taong 2021. Makikita ang isang lalaking nagngangalang Amir na malalim ang iniisip habang nagkakape. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag ang lalaking tindero at may binigay kay Amir na kapirasong papel. Agad namang umalis si Amir at bumalik sa kanyang bahay. Mababakas dito ang galit sa kanyang mukha habang papunta ito sa likod ng kanyang bahay. Pagkatapos makikita ang mga sugatang tao na nakakulong sa kanya-kanyang selda malapit sa mga asong gutom habang nakatingin sa mga bilanggo. Inutusan ni Amir ang kanyang mga kasama na palabasin ng mga ito at makikita na ang mga bilanggo ay kinabibilangan ng 4 na lalaki at 1 babae. Inutusan niya ang mga taong naroon na patayin ito sa pamamagitan ng pagbato. Nagsimula namang mangbato ang mga ito nang walang pag-aalinlangan, sugatan at halos mamatay ang babae sa dami ng tama sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, biglang dumating ang isang helicopter sakay ang mga US Army. Mabilis na nagpaputok ang mga ito na nagdulot ng gulat at kaguluhan. Naroon ang mga sundalo upang iligtas ang babae na kanilang kaibigan at kasamahan. Ito ay si Captain Jake. Mabilis nila itong binuhat papasok sa helicopter. Samantala, nagawa namang pasabugin ni Malik ng RPG ang isa sa mga helicopter. Nagmadali namang bumalik ang ibang mga sundalo at nagsimulang lumipad palayo upang makatakas. Nakiusap naman si Jake sa piloto na huwag munang umalis sa pagnanais na bumalik para sa kanyang naiwang kasamahan. Ngunit ang piloto ay tumanggi. Mula sa itaas, nakita ni Jake ang kanyang mga kasamahan na isa-isang pinapatay habang sumisigaw siya sa galit. Sa ibang eksena, makikita ang isang paaralan na para sa mga babae lamang kung saan ang mga dalaga ay nag-i-enjoy sa kanilang break time habang nagtatawanan at nagbibiruan. Ilang sandali pa, may dumating na truck sa paaralan at mabilis na bumaba si Amir kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagsimulang atakehin ng mga ito ang mga guro at mag-aaral. Sa pilitan din nilang pinasakay sa truck ang mga estudyante. Samantala, ang ilang mga babae ay tumakbo papunta sa rooftop upang makatakas. Agresibo namang tinanong ni Amir kung nasaan ang anak ni Dan, ngunit tahimik lamang ang mga ito. Isang guro ang nagsabi na wala sa kanila ang babae na kanyang hinahanap. Dahil dito, agad siyang binaril ni Amir. Mabilis niya namang inutusan ang kanyang mga tauhan na muling puntahan ang loob ng paaralan. Ilang sandali pa, nakita ng mga ito ang mga estudyante na nagtatago sa rooftop. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihagis ang ibang mga babae mula sa rooftop at kinuha ang target na estudyante. Pagkatapos, nag-record si Amir ng isang video at ipinagyabang na nasa kanya ang mga batang babae. Ikinulong niya ang iba sa ibang silid kung saan ang isa sa kanila ay nagdulot ng kaguluhan sa kanilang grupo. Samantala, sa ibang eksena, muling makikita si Jake na dumalo sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng militar. Kagagaling niya lamang mula sa traumatikong kaganapan ng kanyang buhay. Binasura sa pagpupulong ang pagsampa niya ng kaso sa piloto dahil sa kaduwagan nito sa pagligtas sa kanyang mga kasamahan. Sinabi din ng mga opisyal na muling tatalakayin ito pagkatapos ng kanilang nalalapit na bakasyon. Dismayado at walang nagawa si Jake kaya't nagtungo na lamang ito sa isang boxing gym upang dito ilabas ang kanyang galit. Pagkatapos ng kanyang ensayo, makikita ang isang lalaking naghihintay sa kanya na nagngangalang Travis. Lumalabas na isa ito sa kanyang mga kaibigan at pinag-usapan nila ang tungkol sa ilang bagay. Hinikayat din siya nito na sumama sa isang rescue mission. Ipinakita din nito ang larawan ng mga estudyanteng hawak ni Amir. Sa una ay hindi ito sumang-ayon dahil sariwa pa sa kanya ang alaala ng kanyang mga kasamahan. Ngunit sa huli ay nakumbinsi din siya ni Travis. Hinandaan na nito ang gagamiting pasaporte at ilang dokumento ni Jake upang makapunta sa lugar kung saan hawak ni Amir ang mga babae. Hindi naman nagustuhan ni Jake ang Jessica Rabbit na ibinigay na pangalan sa kanya sa pasaporte.
Samantala, pagdating sa airport, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Abbas. Sinundo siya nito at sinubukan makipagkaibigan sa kanya, ngunit hindi naging komportable si Jake dito. Pagkatapos ay hinatid siya nito sa isang hotel at dito nakilala niya si Raquel. Dinala siya nito sa isang silid kung saan naghihintay ang iba pang mga babae na may kanya-kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Isang lalaki naman na nagngangalang Dr. Mike ang lumabas sa silid. Lahat ay nagpakilala kay Jake at pagkatapos ay nagsimula siyang mag-focus sa kanyang misyon. Nagpunta siya sa isang computer shop at dito nakipag-ugnayan siya sa dati niyang kaibigan na may alam sa kinaroroonan ng mga estudyante. Ilang sandali pa, umalis si Jake upang makipagkita kay Travis na sa mga oras na iyon ay naroon na din sa lugar. Habang nag-uusap sila, isang babae ang lumapit at agad na hiniling sa kanila na tulungan siyang makabalik ang kanyang anak na babae mula sa mga terorista. Ipinangako naman ni Jake na tutulungan silang maibalik ang anak nito. Nangako naman ng babae na magbibigay siya ng malaking halaga kapag naibalik ang kanyang anak. Determinadong ipagpatuloy ang kanyang misyon, si Jake at ang kanyang koponan ay nagsimula ng umalis. Samantala, nakilala niya ang driver na si Malik. Dito siya sumakay at nakipagkwentuhan. Napag-alaman niya din na kapatid ito ni Abbas. Sa kanilang paglalakbay, kailangan nilang tumawid sa border. Ngunit pagdating doon, nalaman nilang sarado ito at kailangan nilang hintayin muli itong magbukas. Dala nila ang isang truck na puno ng medical supply. Balak nila itong gamitin upang sila ay makatawid. Subalit nang makarating sila sa border, sinuring mabuti ng mga gwardya ang kanilang truck. Nakiusap naman si Abbas na paraanin sila dahil ang lahat ng mga iyon ay medical supplies lamang. Ngunit hindi pa rin siya inintindi ng mga ito hanggang sa dumating ang isang opisyal na nagngangalang Bashir. Tinulungan sila nitong makalis at patagong inabot kay Travis ang isang kapirasong papel na naglalaman ng impormasyon. Sa ibang eksena, pinatawag ni Amir ang isa sa mga estudyante at nakipagkasundo na pakakawalan ito sa isang kondisyon. Palalayain lamang siya nito kung iaabot niya ang isang sulat sa istasyon ng pulis. Pumayag naman ang batang babae dahil gustong-gusto na nitong makalaya. Kinuha nito ang sulat kay Amir at umalis. Samantala, sa wakas ay nagawang makalagpas ng grupo ni Jake sa border at nakarating ng safe sa hotel. Ilang sandali pa, umalis si Travis kasama ang ibang mga babae. Pumunta sila sa isang lokasyon na sa tingin nila ay mahalaga. Sinamantala naman ni Jake ang kanilang pag-alis. Nagsuot siya ng burka upang ikubli ang muka at nagsimulang mag-ikot-ikot sa paligid. Pinuntahan niya ang isang dating kaibigan na isang Taliban. Nagtanong siya dito ng ilang impormasyon na makakapagsabi kung nasaan ang mga dinukot na estudyante. Samantala, pagdating nila Travis sa kanilang pakay, nalaman nilang wasak na ang lugar na siyang ikinagalit nito. Wala silang ibang nagawa kundi bumalik na lamang sa hotel. Si Jake naman ng mga oras na yun ay pabalik na rin sa kanilang tinutuluyang hotel. Balik ang eksena sa estudyante. Nakarating na ito sa tapat ng istasyon ng mga pulis. Pagpasok niya sa loob, inabot nito ang sulat sa isa sa mga taong naroon at makikitang mabilis na tumakbo paalis ng sasakyan ang lalaking naghatid sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Sumabog ang bomba sa loob ng sasakyan, pati na ang police station at ang lahat ng nasa labas ay tumakbo upang magtago. Samantala, pagdating ni Jake sa hotel, nadatnan niya na desperadong nagpaplano ang kanyang grupo. Nalaman niyang pinasabog ang pakay nilang lugar, kaya't sinabi niya agad ang nakahalap na bagong impormasyon sa dating kaibigan na isang Taliban. Nang gabing iyon, ang parehong grupo na nagsagawa ng pambobomba sa istasyon ng pulisya ay muling nagpasabog sa ibang lugar. Sa pagkakataong ito, ang army ay mabilis na tumugon sa sitwasyon at sinamantala naman iyon ng grupo ni Jake. Ang ilan sa mga naiwang army ay kanilang pinagpapatay at kinuha ang mga armas na kanilang kakailanganin. Napuno naman ang kanilang mga sasakyan ng iba't ibang armas. Nagtanim din sila ng bomba kung sakaling dumating ang sasakyan ng mga kalaban. Ilang sandali pa, nakita nila sa monitor ang pagbalik ng mga ito. Naghanda sila ng pag-atake sa mga sasakyan ng army. Ang grupo ay gumamit ng mga pampasabog upang magdulot ng karagdagang pinsala at upang samantalahin ang kanilang pagtakas.
Sa gitna ng tensyon, habang sila ay paalis, ang isa sa mga kagrupo ni Jake ay tinamaan ng bala dahilan upang mahulog ito sa kanilang sasakyan. Agad na inutusan ni Jake si Malik na ibalik ang sasakyan upang tulungan ito. Nagtulong-tulong silang magkakagrupo upang makuha ang katawan nito. Sa gitna ng labanan, tagumpay nilang nakakuha ito at halos lahat ay nahirapan na maligtas ang kanilang buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nahagip ng bala si Travis at malubha ang naging tama nito dahilan upang ito ay mamaalam na. Isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Jake si Travis, kaya't naapektuhan siya ng husto sa pagkawala nito. Yakap niya ito ng mahigpit habang nagdadalamhati. Kinuha niya ang kapirasong papel na hawak nito at lumabas ng sasakyan. Inutos niya na kontakin ang numerong nakalagay doon at itrace ang lokasyon nito. Agad nilang pinuntahan ang lokasyon ni Bashir, ang opisyal na tumulong sa kanila upang makaalis sa border. Wala silang inaksayang oras, nagtulong-tulong silang maghukay upang ilibing ang kanilang mga kaibigan. Masakit naman para kay Jake na makita si Travis sa ganoong sitwasyon. Ilang oras ang lumipas, dumating ang babaeng nangako na magbibigay ng pera para maibalik ang kanyang anak mula sa mga terorista. Ang babaeng ito ay nagdala ng pera na kanyang ipinangako at nais itong ibigay kay Jake at sa kanyang grupo. Sinabi nito na gusto niyang makatulong na palakasin ang kanilang loob upang hindi sila sumuko o tumakas sa misyon. Samantala, kinausap ni Amir ang isang estudyante na may kakayahan sa pakikipaglaban at inalok itong pakasalan siya upang palayain nito ang iba pa niyang mga kaibigan. Sa ibang eksena, dumating naman ang kaibigang babae ni Jake na si Awina, isang Taliban. Nakipagkita ito sa kanila upang magpahayag ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga plano ng mga terorista. Binanggit din ito ang isang matandang lalaki na ilalabas sa kulungan na kasalukuyang binabantayan ng grupo ni Jake. Kailangan nila ito dahil alam nilang matutulungan sila nito laban sa mga terorista. Kinabukasan, ang grupo ay naglagay ng ilang mga bitag para sa pagdaan ng mga sasakyan ng army. Sumakay naman ng motorsiklo sila Raquel upang maging lookout sakaling dumating na ang target. Naghanda sila nang makitang paparating na ang mga ito. Tagumpay namang dinaanan ng truck ang kanilang mga patibong dahilan upang sumabog ang kanilang sasakyan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nila na mayroong isang paparating na isang lokal na bus, kaya't kung hindi ito mapipigilan ay malamang sasabog din ito. Walang choice si Raquel kundi harangin ito. Mabilis niyang sinalubong ito gamit ang motorsiklo, kaya't sumadsad siya sa harap ng ilalim ng bus. Pinasabugan naman ni Jake ng isang RPG ang isa pang sasakyan. Sa gitna ng kanilang palitan ng putok, hindi inaasahang tinamaan naman si Abbas, ang kanilang magaling na driver. Pagkatapos ng magulong engkwentro, tagumpay nilang nakuha ang matandang lalaki. Sinubukang tulungan ni Jake si Raquel na naipit ang paa sa ilalim ng sasakyan, ngunit hindi niya ito makuha. Nagsakripisyo naman si Raquel at pinaalis na si Jake dahil paparating na ang iba pang mga sundalo. Ngunit lahat sila ay muling nagdalamhati sa pagkakawala ni Abbas at ang pagkakakuha kay Raquel. Nakaupo naman si Jake sa harap kung saan inilibing si Abbas. Labis siyang nabagabag sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid at tila nawawalan na siya ng lakas ng loob, lalo na sa pressure ng pag-aalala sa kaligtasan ng bawat miyembro ng kanyang koponan. Umiyak si Jake na parang wala nang magagawa. Pagkatapos ay nakatanggap pa sila ng malungkot na balita na isa sa kanilang mga kasamahan ay nahuli ng army. Nakita nila si Raquel na nakaharap sa video habang ito ay pinatay ng mga kalaban. Napasigaw naman sa takot ang grupo nang makita nila ito. Hindi nagtagal, nalaman ni Jake na ang kanyang kaibigan na pinagkatiwalaan at alam niyang dadamay sa kanya ay ang nagtaksil sa kanila. Dahil sinabi nito sa mga terorista ang tungkol sa kanilang mga plano, kinumpronta ni Jake ang babae at sa kanyang galit nagawa niya itong saktan.
Ilang sandali pa, dumating ang grupo ni Amir at nadatnan nilang wala na doon ang grupo ni Jake. Lumalabas na si Awina ay isa sa mga tao ni Amir at matagal na itong nagtatrabaho dito at ang matandang lalaki na pinalaya ng army ay kasabwat din ng mga ito. Kinuha nito ang isang bag na puno ng pera at sinama na sila Awina at ang matandang lalaki paalis. Samantala sa di kalayuan, makikita na nagmamasid ang grupo ni Jake sa mga nangyayari. Lihim siyang nag-install ng tracking device sa kanyang telepono na nakalagay sa loob ng bag na puno ng pera. Si Jake at ang kanyang team ay sumunod sa tracking device na nasa loob ng bag. Nagawa naman nilang matuklasan ang hideout nila Amir. Nagawa ng grupo na makapasok ng palihim sa loob ng hideout at nagbalat kayo sila sa pamamagitan ng pagsusuot ng burka. Nakihalo sila sa mga kababaihan na nagtatrabaho doon. Sinuring mabuti ni Jake ang lahat na nangyayari sa paligid habang nag-iisip ng plano para umatake. Pagkatapos ay sumakay siya ng elevator pababa kung saan naroon ng mga estudyanteng babae. Pagkatapos niyang makumpirma ang mga bihag, ipinadala niya ang kanyang lokasyon sa kanyang mga kasama na umaasang maliligtas nila ang mga estudyante sa lalong madaling panahon. Samantala, makikita ang batang estudyante na handa nang magpakasal kay Amir. Nakasuot na ito ng damit pangkasal. Ngunit nabahiran ng dugo ang kasalan na dapat mangyari dahil pinatay ni Amir ang matandang lalaki. Nakita naman ito ni Jake sa pamamagitan ng monitor at hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Agad niyang pinatay ang lalaking nagbabantay doon. Nagsimula namang kumilos ang grupo ni Jake. Nagtanim ang mga ito ng bomba sa iba't ibang lugar upang makatulong na magambala ang operasyon ni Amir. Samantala, dumating naman ang isa sa mga tauhan ni Amir. Pinakita nito na peke ang mga perang nasa loob ng bag at nakita din nila ang tracking device na nasa loob nito. Sa kanyang galit, pinatay ni Amir si Awina dahil pinayagan itong mangyari iyon. Mabilis silang kumilos at pinatawag din ng lahat ang mga babaeng nakasuot ng burka. Inutusan nila ito na tanggalin ng mga babae ang kanilang belo para mapatunayan na hindi sila espiya. Isang babae naman ang hindi nagtanggal ng kanyang belo. Tinanggal naman ito ng lalaki para sa kanya at sa sandaling ang belo ay natanggal, pinindot ng babae ang isang switch na nakatago sa kanyang mga kamay na nag-trigger upang sumabog ang buong lugar. Samantala, ang ibang mga kagrupo ni Jake ay nagawang palayain ng mga estudyanteng babae. Sama-sama silang tumakas habang nagkakagulo ang paligid. At sa wakas, muling nakaharap ni Jake si Amir at sumiklab ang isang matinding away sa pagitan nila. Pagkatapos ng isang malupit na labanan, nagawa ni Jake na patayin si Amir. At ang kanyang mga kasamahan ay nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa kanilang huling hininga. Lahat sila ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tapang at determinasyon na tapusin ang kanilang misyon. Pagkatapos ng matinding labanan, dumating ang kanilang rescue at ibinigay ni Jake ang mga nailigtas na mga batang babae at ang kanyang mga nakaligtas na kasamahan. Ngunit hindi naman sumama si Jake. Nang malaman naman ito ni Malik, hindi rin ito sumama sa rescue at pagkatapos ay umalis na ang helicopter. Ayon kay Jake, hindi pa tapos ang kanyang misyon. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagliligtas ng higit pang mga batang babae. Dahil dito ay nagpaiwan na lamang siya, gayon din si Malik na kanyang driver. Nanatili silang dalawa sa lugar upang lumaban para sa mga nangangailangan pa ng tulong. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay baka naman pwede ako makahingi ng like at pakishare na rin ang ating video. At pakitype naman sa comment section ang salitang matapang na babae. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel.
Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.